Cheers, Madam L. Itago mo na lang ako sa pangalan Jessie, taga-Bulan, Sorsogon. Inampong ako ng mag-asawang itago na lang din natin sa pangalang Eva at Ruben. Matagal na hindi magkaanak sila Mami Eva, kaya napag-usapan nilang mag-ampon na lang at ako nga ang kanilang panganay. Alam kong minahal naman nila ako na parang tunay na anak at pinalaki ako ng maayos at pinag-aral sa magandang eskwelahan. Nalaman ko ang totoo kong katauhan nung ipinanganak ang totoong panganay nila Mami na si Cristabel. Kasama namin sa bahay si Tita Malu na ate ni Daddy Ruben. Isa siyang old maid at medyo may pagkamasungit pa, kaya alam din ako tuwing nakikita kong mainit ang ulo niya. Nagkamalay akong hindi ganun kaganda ang trato ni Tita Malu sa akin. Siya mismo ang nagtapat sa akin na hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. Alam kong pinag-awayan nila ito ni Mami dahil ayaw naman nila na malaman ko ang katotohanan sa pagkatao ko. Dahil legal naman ang pag-aampon nila sa akin. At isa pa, ayaw nila Mami at Daddy na mawala ako sa kanila. Habang lumalaki si Cristabel, nakikita kong medyo nagbago ang treatment sa akin ni Daddy Ruben at na mas may time sila sa kapatid ko. Di ko alam, Madam L, kung bunga lang ba ito ng solos ko. 10 years kasi ang gap namin ng kapatid ko, kaya nakasanayan kong nasa akin lang ang atensyon ng magulang ko at nahirapan akong mag-adjust sa sitwasyon. 7 taon na si Cristabel at madaming bisita sa araw na iyon dahil dibo niya at bongga talaga ang paparte nila Mami sa kanya. Imbitado ang mga kamag-anakan namin at mga kakilala. Naranasan ko din, Madam L, ang ganung mga party events. Pero di ko alam kung bakit umiiral sa akin ang pagkaselosa ko. Kahit na mahal ko naman si Cristabel. Nung nasa college na ako, sa Manila na ako pinag-aral nila Mami at Daddy. At sa tita ko pinili nilang doon ako tumuloy para din may makaguide sa akin habang malayo ako sa podar nila. Tuwing weekends at walang pasok, umuwi ako sa Bicol dahil pinapasundo ako ng mga parents ko para magkabanding kami buong pamilya sa araw ng linggo pagkatapos magsimba. Nung grade 4 na ang kapatid ko, napapansin namin na lagi siyang nagkakapasa kahit hindi naman daw ito nababangga o nasagi ng kahit na anong bagay na siyang dahilan ng mga pasa niya. Lumabas sa kanyang mga lab test na mababa ang kanyang hemoglobin at mataas ang white blood cells. Mas lalong naging maalaga ang mga parents namin sa kanya. Nang dahil sa medical condition ni Cristabel, mas lalo kong naramdaman na halos wala ng oras ang mga parents ko sa akin. Tuwing weekends, halos di na kami nagkakausap ng mga parents ko dahil busy sila lagi kay Cristabel. Lahat ng oras nila nakalaan lang sa kapatid ko, bagay na ikinatampo ko sa kanila. Naintindihan ko naman sila, Madam L, dahil hindi biro ang sakit ng kapatid ko na nauwi ito sa leukemia. May awang humaplo sa puso ko nung makita ko ang kapatid ko na unti-unting ginugupo sa kanyang sakit. Sumapit ang birthday ko, nawalan ganap sa unang pagkakataon dahil nasa hospital sila Mami at Daddy dahil sasalina ng dugo ang kapatid ko. Sumama ang loob ko sa mga parents ko, Madam L, kaya naglasing ako nung gabing iyon at tinawagan ko si Mami. Pinaalala ko sa kanya na kailangan ko din ng atensyon at pagmamahal. Habang kausap ko sa phone si Mami, inagaw ito ni Daddy at sinigawan ako. Isa daw akong selfish na kapatid na sa ganung sitwasyon. Nakuha ko pang magtampo at magdamdam sa kanila nang dahil lang sa di nila ako nabati. Ininda ko ang pinagsasabi ni Daddy Ruben sa akin dahil sa tingin ko, nagbago na nga ang pakitungo nila Mami. Siguro sa palagay ko, hindi na nila ako mahal. Palibhasa ampun lang naman nila ako. Habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon ako ng galit at inggit sa kapatid ko, Madam L. Dahil wala nang ibang ginawa ang mga parents namin, kundi ang alagaan at bigyan ng sobrang atensyon at pagmamahal si Cristabel. Alam ko sa sarili ko, Madam L,
na hindi ko dapat maramdaman ang ganun para sa kapatid ko. Dahil alam ko naman na meron siyang malalang sakit, kaya lang nananaig sa akin ang selos na wala sa lugar. One time, galing akong campus. Dumiretso kami ng hospital kasama ang driver dahil gusto daw akong makita ni Cristabel at na-miss na daw niya ako. Gulat na nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong itsura niya. Si Cristabel na isang masayahin at malusog na dalagita. Isa ng payak at maputla at mukhang nangihina siya ng sobra sa tingin ko. Kakakemo lang kasi niya, kaya siya nanghina na parang naubos na kandila. Kumirot ang dibdib ko, Madam El, sa nakita ko dahil malayong-malayo na siya sa dating itsura niya. Kaya pala halos sa hospital na nakatira sila Mami at Daddy. 24/7 nilang binantayan si Cristabel dahil sa kalagayan nito na hindi na okay. Pinauwi ko muna sa bahay nila tita ang mga parents ko para makapagpahinga naman sila at makatulog. Dahil alam kong pagod sila kakabantay sa kapatid ko. At ako naman ang nagbantay sa kanya. Habang magkasama kami sa hospital na El ni Cristabel, doon na nag-sink in sa utak ko na hindi ko siya pwedeng pagsilosan at kaingitan dahil sa kalagayan niya ganun. Dapat tutulong din ako sa pag-aalaga sa kanya. Nalaman ko rin kay tita na kumalat na ang cancer cell sa katawan ni Cristabel at umabot na rin ito sa baga niya. Kaya imposible na siyang makaligtas pa. Pinapat na kami ng doktor na ilang buwan na lang namin makasama si Cristabel dahil nasa terminal stage na siya. At nag-decide na lang ang mga parents ko na iuwi na lang siya sa Bicol. Ayaw na din kasi magstay pa ng kapatid ko sa hospital dahil gustong-gusto na din ito na umuwi dahil na-miss na raw niya ang mga kaibigan niya. Walang araw na hindi namin pinasaya si Cristabel, Madam El. Dinadala namin siya sa dagat dahil gusto niya makaupo sa wheelchair habang nakatanaw sa papalubog na araw. Ang sabi pa niya sa akin, paggaling daw niya, mag-picnic daw kaming pamilya at isama daw niya ang alaga niyang aso na si Chuchay. Sa dagat din daw namin i-celebrate ang kanyang ika-15 na kaarawan kasama ang mga kaklase niya at kaming mga pamilya niya. Naiiyak ako sa mga plano niya, Madam El, dahil alam ko malabo na iyon matupad. Ako ang araw-araw na nagtutulak sa kanya patungo sa dagat, sakay ng kanyang wheelchair. Di ko iniinda ng pagod dahil gusto kong makabawi sa kapatid ko sa mga pagkukulang ko sa kanya bilang kanyang ate. Minsan isang gabi, naglambing si Cristabel na sa kwarto daw niya ako matulog dahil meron daw siyang ibibigay sa akin at ang gusto niya, saka ko na daw buksan ay regalo niya pagsapit ng birthday niya. Nung gabing iyon, binigay niya sa akin ang isang pink na box at sabi niya, ingatan ko daw ito, alaala ko sa kanya. Niyakap ko siya, Madam El. Ayaw ko mawala siya sa amin. Mahal na mahal ko ang kapatid ko at di ko alam kung bakit siya pa ang nagkasakit na ganun. Sobrang bata pa niya para mawala sa amin. Si Mami din ay sobrang nalungkot sa lagay ni Cristabel dahil di rin niya matanggap na malapit na itong mawala sa amin. Pagpasok ko sa kwarto ko para matulog na sana, na-curious ako kung ano ba talaga ang laman ng box. Kaya binuksan ko ito at tiningnan ko ang mga laman. Mga sulat pala ito, Madam El, at isang necklace na may pendant na heart. Iniisa-isa kong binasa ang mga sulat niya. Sulat pala niya ito kada birthday ko. Binabati niya ako at humihingi siya ng sorry dahil alam daw niya na may tampo ako sa kanya at sa mga parents namin. Di ko maintindihan ang naramdaman ko sa mga oras na yun, Madam El. Awang-awa ako kay Cristabel dahil sa aming dalawa, siya pala ang umintindi at nagmahal sa akin ng totoo. Samantalang ako ay pinagsisilosan ko siya at kinaiingitan pa. Napaka-selfish kong ate sa kanya. Dapat hindi ako ganun kasalbahe sa kanya at dapat sinuklian ko ang pagmamahal niya sa akin bilang ate. Nung gabing yun, Madam El, sa kwarto niya ako natulog at ako ang nagbantay sa kanya.
Bago siya natulog ng gabing iyon, binili niya sa akin ang mga parents namin na huwag ko daw pabayaan at huwag daw ako magtampo na, lalo kay mami, dahil alam daw niya na love kaming pareho ng magulang namin. Bago mag 2 AM na madaling araw, ginising ako ni Cristabel dahil nagugutom daw siya at gusto niyang kumain. Kaya hinanda ko ang mga kakainin niya at tuwang-tuwa naman ako dahil bumalik na ang gana niya sa pagkain. Sa sunod-sunod na puyat ko sa pagbabantay kay Cristabel, nakatulog ako ng mahimbing katabi niya at sa kalagitnaan ng tulog ko, namalayan ko na lang na tinatawag niya ako at sila mami. Nahihirapan na kasi siyang huminga, kaya isinugod namin siya sa hospital para matignan ng doktor. Ilang araw ang lumipas, nagpa-discharge siya at nagpa-uwi siya sa bahay namin. Araw-araw ang routine kong dalhin siya sa tabing dagat kasama ang aso niya si Chuchay. Minsan inaabot kami ng hapon at nadinadalhan na lang kami ng pagkain nila mami. Kapag nasa dagat kami, Madam El, nakikita ko sa aura ni Cristabel na masaya siya at payapa. Yan siguro ang dahilan kung bakit ayaw niya magstay sa hospital sa mahabang araw. Halos hindi na ako nakakatulog sa pag-aalala sa kanya, Madam El, dahil ilang araw na lang talaga namin siya makakasama. Kaya mas lalo ko pa siyang inaalagaan ng husto at binibigay ko ang lahat ng oras ko sa kanya. Kung may paraan lang para ako na ang pumalit sa lagay niya, ginawa ko na para wag na siyang mahirapan. Masakit sa loob namin na makikita namin siya na unti-unting nauupos at nanghihina. Kaya lang alam namin na pilit siyang lumalaban. Ang sabi ni Daddy sa amin, ready na raw siya kung ano man ang mangyari kay Cristabel. Mas okay na lang daw na makapagpahinga na raw ito kaysa araw-araw na pinapahirapan ng kanyang sakit. Gabi-gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana hipuin niya ang katawan ni Cristabel at pagalingin niya ito sa kanyang sakit. Kung totoo ang kasabihan, Madam El, na luluha ng dugo, yun na siguro ang iniluha ko habang nagdadasal. Ayaw ko kasing mawala ang kapatid ko. Bumibiyahe kami mula Bicol patungo sa Grotto, Bulacan at kumukuha kami doon ng miracle water na siyang pinaiinom namin kay Cristabel. Nagbabaka sakali kami na gumaling ang kapatid ko dahil parang hopeless na ang lagay niya. Nalagpasan ni Cristabel ang itinaning ng doktor sa kanya at unti-unti siyang gumaling. Tinuloy-tuloy pa din niya ang pagpapakemo. Walang imposible talaga sa Diyos, Madam El. Pinakita niya sa amin na totoong may himala dahil tuluyang gumaling ang kapatid ko sa sakit niya. Salamat sa time mo, Madam El, sa pagbabasa ng kwento ko. At sana kapulutan ito ng aral na sa panahon ng mga pagsubok, kumapit lang tayo sa Diyos dahil walang imposible sa Kanya, basta tao sa puso ang pananalig mo.